You are true, always true. God is our refuge. God is our song, steady and faithful all the day long. When the world is shaking, still I will see. You are my shelter. You are my peace. Though the mountains fall into the sea, you are still the place prepared for me. Every fear must bow, every dark thing flee. In your presence I am safe, I am free. Oh, God is our refuge. God is our song, steady and faithful all the day long. When the world is shaking, still I will see. You are my shelter. You are my peace. You are my shelter. You are my peace. Here in your presence, my restless heart sleeps. The world is running at a frantic pace, but I'm just looking for a quiet space. I've been chasing shadows, feeling so small, but you're the voice that answers every call. You lay me down where the grass is deep and green, the kind of peace that I have never seen. Beside the waters where the ripples play, you wash the dust of every care away. You heal my soul, you fix my broken beat, and put the rhythm back into my feet. Even when the path is hard to find, you're the light that's staying on my mind. Oh, my shepherd, I have everything I need. By the still waters, that's where you lead. Through the darkest valley, I won't feel the fear, 'cause I can feel your heartbeat. I know you're near. Your rod and staff, they keep me in the flow. Everywhere I wander, everywhere I go. You set a table right before my foes. My cup is full and then it overflows. Goodness and mercy following my track. I'm walking forward, I'm not looking back. Surely goodness
days of my life. In your house I'm home. In your house I'm home. Praise God. Hello, isang magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal mga kapatid. At ngayon ay Friday, Biyernes po ngayon. And once again, ito po ang ating JCNG, Jesus Christ the Living God, World Outreach Ministries, online Bible study. So, purihin ang Panginoon at mag-start na po tayo. Medyo na-delay po tayo ngayon. Dami nating tinapos pa. So, hello everyone. God bless you all mga kapatid. Si Sister Mary Grace Sarina. Musta na kapatid? Musta na mga babies mo? God bless you and your family. Pagpalain ka ng Panginoon. Hello, Sister Leonida Lorica, my favorite balae. Lahat ng balae ko, paborito ko. Good evening po. Good evening po, Pastor Joe, Pastor Lily. God bless po. Ganun din sa inyo, balae. Musta na kayo? God bless you more at pagpalain kayo ng Panginoon, ng kalusugan at kasaganaan. Okay. Hello, Bong. Si Franz Magbanman. Ako, kakakapi ko lang. Gusto kay Jola. God bless you, Bong. Francis Magbanwa. Sister Rosie Marabi Cruz. Musta na po kayo? Musta na kay Sister Suzette? God bless you po, Sister Rosie Marabi Cruz. Okay, let's go mga kapatid. At yung mga kapatid nating wala pa humabol na lang. Kasi meron pa rin akong hinahabol na oras. Meron kami i-bless na bahay ngayong gabi. So, praise God, Sister Bita Tiberos. Hello, musta na po, Sister Bita, pagpalain kayo ng Panginoon. Okay. At let's pray, mga minamahal. Heavenly Father, once again, we come before your presence in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Panginoon, sa gabi pong ito, we ask the Holy Spirit, our teacher, na minsan pa magpakahayag sa bawat sa amin. For without you and without your anointing upon our lives, Panginoon, hindi namin maintindihan ang mga malalalim na bagay na inihahayag mo sa amin. Thank you, Lord, for the abundant grace na binubuhos mo sa bawat isa na nag-aaral ng salita sa gabi ito through this live stream. Salamat po, anong mangyari, nandito pa rin kami at patuloy kami, Panginoon, na sama-sama, niluluwalhati ka sa pag-aaral ng salita. Pagpalain mo ang mga kapatid na patuloy umaaten ng Bible study nito and anoint us all with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Lord, we exalt the name of Jesus. Panginoon, ikaw po ang Diyos na you will heal those who are sick and you will strengthen those who are weak. You will provide for those people, Panginoon, na nangangailangan. Thank you, Father God, for your loving kindness, for your mercy that endures forever, and for the abundant grace na pinagkaloob mo sa bawat sa amin. In Jesus' mighty name, be all the glory. Amen and amen. Amen. Alright. Patayin na po. Salamat sa, sa awit nito, Alright, atin munang patay itong gadget natin. And let's study the Word of God. So, ang ating pong pinag-aaralan, this is a series of lesson. Hanggang part 3 po ito, the partnership of the Holy Spirit and the Word of God. Okay. Pinag-aaralan po natin ang partnership sa ministry ng Holy Spirit and the Word of God. Magka-partner po yan. Sa simula't simula, nakita natin sa Bible na hindi naghihiwalay yan ang Holy Spirit at ang Word of God. Ang Word of God, kapag pinangaral na isang mananampalataya who is filled with the Holy Spirit,
merong impact, merong power sa lahat ng makakarinig sa salita ng Diyos. Dahil sa Holy Spirit na siya sumusuporta sa lahat ng salita ng Diyos na nai-release dito po sa ating mundo, sa bawat tao na makakapakinig. At sabi nga ng Panginoon sa Isaiah 55:11, "So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return to me void, but it shall prosper in the thing whereto I send it, and it shall accomplish that which I please." Hindi raw mawawala ng kabuluhan ang salita ng Diyos saan man isugo ng Diyos ang kanyang salita. Hindi ito maaring hindi magbubunga. Because the Word of God is not void. It is not void of power. The Word of God is powerful. It is alive. It is sharper than any two-edged sword, piercing into the dividing asunder of the soul and spirit. At ito'y pumapasok even to the bones and marrow ng ating katawan. And even the Word of God can also produce healing sa ating mga sakit at karamdaman. It produces life sa ating mga katawan na may kamatayan araw-araw. Ibig sabihin, katawan natin lumilipas, tumatanda, nanghihina araw-araw. But if we are filled with the Word of God, the Word of God will energize, will empower our spirit, soul, and body. And kay may sakit, you can be healed from sickness and disease. At kung iyong katawan ay tumatanda na, the same power that resurrected Jesus from the dead ay siya ring power of the Holy Spirit who will give life to our mortal bodies. Ang Spirit daw ng Diyos na siya bumuhay mula sa mga patay o bumuhay kay Jesus nang siya ay patay ay siya ring Holy Spirit na magbibigay ng buhay sa ating katawan lupa na araw-araw ay tumatanda. Ibig sabihin, the Holy Spirit will rejuvenate our cells, will heal our sickness and disease, will strengthen our spirit, soul, and body. So it is important to be filled with the presence of the Holy Spirit. Hello, Sister Maria Cecilia Rabino, Sister Belen Solis, how are you, mga kapatid? Okay, tuloy po tayo. So, pinag-uusapan natin yung partnership ng Holy Spirit at ng Word of God. Bihira kasi itong pangaral o Bible study. In fact, wala pa akong narinig nagturo o nag-preach about the partnership of the Holy Spirit and the Word of God. And praise God sa Holy Spirit. Kung hindi sa Holy Spirit, hindi po natin makikita ito. So, mahalaga maintindihan natin ito. Bakit? Kasi, pag naintindihan natin ito, mai-inspired tayo ng todo to read, to study, to meditate the Word of God, and to immerse ourselves in the presence of the Holy Spirit. Nandito nangyagaling po yung kapangyarihan ng mga Kristiyano sa salita ng Diyos at sa Holy Spirit. Okay? Remember, pinag-aral natin last week, binilin si Jesus ay bago siya umakyat sa langit, siya ay nabuhay ng maguli, kausap niya ang kanyang mga alagad. In fact, nagpakita siya sa mahigit kumulang sa 500 na mga disciples. Then kausap niya ang kanyang mga apostles, mga disciples bago siya umakyat sa langit. At sinabi niya ang Great Commission, go! Itong assignment ng lahat ng mga palataya, go into all the world and preach the gospel to all nations. And baptize them, those who will believe, baptize them in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. And those who believe and is baptized will be saved, and those who will not believe will be condemned forever. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. In my name, they will lay hands on the sick and they will be healed. They will speak in new tongues. Ibig sabihin, we will walk in the supernatural power, in the supernatural realm of God's presence. At tayo mananampalataya ay mga anak ng ating Diyos na walang limitasyon. Kaya huwag niyo lilimitahan ang Diyos.
at hindi rin lilimitahan ng Diyos ang magagawa niya para sa atin. Okay, so yun yung Great Commission. Pero, when sinabi si Jesus, pinagsama-sama ko lang po yung sinabi sa Matthew, Mark, and sa Luke. At ang sabi ng Panginoon, pero teka muna, manatili muna kayo sa Jerusalem until you be clothed with power from on high. So, ibig sabihin ng Diyos, they need the power of and presence of the Holy Spirit. Kailangan, di maaari hindi. Without the presence and power of the Holy Spirit, without the anointing of the Holy Spirit, hindi tayo makakapangaral o makakapag-signal. Alright. Wala po ang signal. No? And praise the Lord, bumalik. Okay, tuloy po natin. Bigla nawala ang signal, humina bigla. And praise God, we're back. So, ituloy natin. Baka signal. Bilisan na natin. Okay, tagal natin naghintay yung signal So, mahalaga maintindihan natin na merong partnership ang Holy Spirit at ang Word of God. Alam nyo, ang partnership ng Holy Spirit at Word of God ay sumasa kanila na kay Kristo. No? Ako ay nasa Panginoong Hesus, kayo ay nasa Panginoong Hesus. Therefore, active ang Holy Spirit, active ang Word of God na nananahan sa ating puso. Diba? At may gagawin, may pagkilos ang Holy Spirit, gagamitin ang Word of God, gagamitin tayo to bless others. Okay? To save more souls, magpalapit na marami pang maliligtas sa pangalang Panginoong Jesucristo at makapagturo tayo, makapag-disciple tayo sa pamagitan ng tulong, ng salita ng Diyos at ng Holy Spirit. At magawa pa natin pinagagawa ng Diyos through the Holy Spirit and His Word, the Word of God. So may partnership. Pero ang difference natin mga kapatid, sa mga cult, napansin niyo ba, INC, Jehovah's Witnesses, Mormons, mga kulto, even mga New Age movement, at yung mga cult group, cult religions, may Bible din sila. Same Bible na ating binabasa, same Bible din ang ginagamit nila. Except later on, ang JW, Jehovah's Witnesses, nagpa-print ng kanilang sariling Bible na marami silang niretoke, dinaya na scriptures, marami, pero sa ina-advertise sila, this is the most accurate Bible translations in the world sa Hebrew of Greek. Pero marami silang tinagal, marami ipinalit na papabor sa doktrina nila. At ang doktrina nila, hindi sila naniniwala that Jesus Christ is truly Almighty God or God mismo, the Creator. Ang kanilang paniniwala, created being si Jesus and the Father created Him to become little God. Yan doctrine nila. Kaya yung kanilang Bible sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was a God. Nilagyan ng A. Wala naman sa Greek yung A. Ano ibig sabihin? Kasi sa original, and the Word was God. At ang salita ng Diyos ay Diyos. Sa kanila, at ang salita ng Diyos, sabi ng Jehovah's Witnesses, ay isa lang sa mga Diyos. Parang gano'n. Ang salita ng Diyos ay isa sa mga Diyos. Parang gano'n ang ibig sabihin nung nilagyan nila ng, and the Word was a God. Parang maraming mga gods. At isa si Jesus, na maliit na God, pero ang totoong God, yung God the Father, si Jesus, little God. So, binago nila ang Bible para para suportahan yung kanilang cult doctrine. Okay? Pero ang difference natin na pinanganak talaga sa kaharian ng Diyos, we who are in Christ, ito po ang difference sa mga cult. Sila hindi back up, hindi sila supported ng Holy Spirit. Ang salita ng Diyos sa kanilang pinapangaral at ang mga doktrina nila ay hindi suportado, hindi inspired, hindi under the leading guidance and wisdom and revelations of the Holy Spirit. Why? Because they don't have the Holy Spirit. Kulto nga INC naman, hindi tinatanggap na si Jesus ay Diyos. Tao lang. So, wala rin silang Holy Spirit.
At pati ng doctrine ng tao, so ano pag makukuha mo? Ano? So, yun ang difference. Sa atin, we are under the leading of the Holy Spirit. We have the wisdom, we have the wisdom from the Holy Spirit, revelation from the Holy Spirit. We have the fruit of the Holy Spirit. We have the gifts of the Holy Spirit. We have the power and manifestation of the Holy Spirit because we welcome and we believe in the presence of the Holy Spirit even in these last days. Okay? So may mga group of Christian naman, mga cessationists, from the word cease, huminto, ang paniniwala nila, in-explain ko last week, hindi sila naniniwala na ang Panginoon hanggang ngayon, kung ano na basa nyo sa Book of Acts, na mga miracles, move, manifestation, ang power of the Holy Spirit, hindi nila pinaniniwalaan sa modern times ngayon. Tapos na raw yun. Nawala na raw yun, yung power and manifestation and gifts of the Holy Spirit and even mga miracles, nawala kasabay ng mga apostles. Ngayon, hingan mo naman sila ng supporting scriptures, wala namang maipakita. Kaya sabi ko, ako magpapakita na nagsasabi, nagpapatuloy pa hanggang ngayon. Okay. So, hindi ko na didiscuss yan. No? Paliwan natin. Tayo po, hindi tayo cessationist. We are continuationist. Meaning, kung ano yung church sa Book of Acts, yun tayo ngayon. Kung ano yung manifestation ng power of the Holy Spirit, at kung ano yung pinapangaral na doctrine nila Paul at ng mga apostles nung unang panahon, even in the Book of Acts, mababasa at nakikita natin, yun din. Same doctrine, same gospel ang ipinapangaral natin. Okay? Kaya supported tayo ng Holy Spirit plus the Word of God. Okay? Kaya kapag inichapwera mo na ang Holy Spirit, magkakamali-mali ka na ng doktrina. Papasok na dyan yung doctrine about salvation, yung soteria, magkakamali ka na at sasabihin mo, once saved, always saved. No, hindi na mawawala salvation once ikaw ay naging anak ng Diyos. Why? Kasi may tatak ka na ng Holy Spirit. No, saan mababasa sa Bible yung kapag may tatak ka ng Holy Spirit, hindi ka na pupunta sa impyerno. So that doctrine is a false, heretic, demonic doctrine. Sorry mga kapatid na Baptist, real talk lang. Totoo naman po, mga kapatid, hindi yung pinangaral ng mga apostles, sa mga disciples, yung unang panahon, even our forefathers, hindi yung pinangaral. Ano? Ang nangaral lang yan, sila John Calvin, at yung mga reformers noon, na mababaw pa ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Pero ngayon, ay ang church ay nagmamature na at hindi mo na pwedeng lokohin. Ano? Marunong na mag-aral ang salita, ang church at ang body of Christ at ang presence of Holy Spirit. Kapag winelcome, ay hindi papayag ang Holy Spirit na ang church niya ay hindi manahan sa katotohanan. Okay? So, let's continue our study. Last week ay part 1. Ngayon, part 2 po. No? Listen na natin. Number 1, pinag-aralan natin, sa creation pa lang, nakikita natin na nagkaroon ng creation, ni-release ng Ama ang Word of God, and that Word was Jesus. Kasi Jesus at tawag ay the living Word. No? Ngayon, we have Jesus. No? We have Jesus, the presence of Jesus, through the Holy Spirit. And we have the Word of God, the written Word of God. No? Na tratuhin natin ang Word of God, the written Word of God, kung paano natin nire-respeto, minamahal ang Panginoong Hesus, the living Word of God, gayon din natin mahalin ang written Word of God. Kasi ang inihalili ng Panginoong Hesus, nung siya'y bumalik na sa langit, ay ang Holy Spirit plus the Word of God or the Bible. Okay? Kaya, paglabas sa Bible ang tinuturo, hindi na niya itinuturo o ipinapangaral ang Panginoong Hesus. Because Jesus Christ and the Word of God, the written Word of God, they are one. Okay? Kapag hindi nagaling sa salita ng Diyos at pinapangaral ng mga ngaral, ay hindi na rin sa Holy Spirit yung ipinapangaral niya. Kasi ang sinusuporta ng Holy Spirit ay ang written Word of God. Kung ano sinabi ng written Word of God, yun din ang sinasabi ng Holy Spirit. No? At ang sabi nga ni Jesus, the Holy Spirit will remind you, He will teach you.
Ano? Tuturuan tayo ng Holy Spirit at ipapaalala ang mga sinabi sa atin ng Panginoon through the Holy Spirit. So number one, sa creation, magkasama, magkapartner ang Holy Spirit at ang Word of God. Mabasa natin sa Genesis chapter 1, verse 1 hanggang 3, na nung nirelease ng Ama ang Word of God, no, dineclare niya yung gusto na mangyari, kumilos ang Holy Spirit. Yes. Alam niyo po ba na ang power ng Diyos nung nagkaroon ng creation by releasing the power of His Word plus the power, the presence of the Holy Spirit, they work together. The Word from the mouth of the Father, He released the power of His Word. Bumakap ang Holy Spirit, everything was created. Yun ang power ng salita ng Diyos. May creative power. And listen mga kapatid, alam niyo ba kung gaano kapangyarihan yung nirelease ng Ama nung siya'y lumikha ng buong universe through the power of His Word and through the Holy Spirit. Ang salita ng Diyos nasa ating kamay, the Bible. If we have the Holy Spirit will empower His Word, anoint His Word, at magiging buhay sa atin, at kung ano kapangyarihan ng salita ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, ganun din ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na mananahan sa ating puso. And every time we release the promises of God, the Word of God, nagkakaroon ng releasing of God's power, releasing ng manifestation of His creative ability. Because the Word of God has power to create things. Hindi ko sinasabing we are like God, we are God. We are not God. But when God created man, He created us in His image after His likeness. Kami mga nakuha tayo sa Diyos. Nakuha natin yung creative ability, yung kaunting creative ability ng Diyos, pinamana sa atin. Look at our modern civilization. Na-create ang modern civilization, computers, robots, AI, because God created us in His image and likeness. Tingnan nyo yung mga unggoy, tingnan nyo yung mga bakula, tingnan nyo yung mga hayop, may nalikha ba sila? Wala. Pwede lang silang gumaya, pwede lang meron silang instinct, kagaya ng mga ibon, lumikha ng mga pugad, may instinct sila, pero wala silang creative ability na kagaya ng sa tao. Tayo lang ang unique. Amen. Because we are created in the image and likeness of God. But we are not God. Okay. Naman na lang natin yun. Now, ganun din, hindi alam ng mga tao, there is power in our words to bless or to curse other people. Kaya, do not curse other people. Tinuturoan tayo. Huwag nyo susumpain yung iba, kahit yung kung may persecute, kumakalabas sa inyo, mahalin nyo sila, patawarin nyo sila, and bless them. And never curse them. Why? Because there is power in our words. Whether we use it to bless people or to curse it, pwedeng mangyari. Sa paulit-ulit siya, sabi yan, time will come, it will come to pass. Totoo yan, mga kapatid. Proverbs 18, verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it shall eat the fruit thereof. Ang kapangyarihan ay nasa dila ng tao. Ang kapangyarihan ng buhay at kamatay nasa dila ng tao. Kaya huwag niyo i-curse ang inyong mga anak. Sabihin sa mga anak, anak ka, hindi ka nagmana sa akin o sa nanay mo. Ang bobo-bobo mo. Naku, do not curse your children. No? And don't compare your children to other children. Buti pa yung anak ni paring Emo at matalino. Ikaw, hindi ka nagmana sa akin. Napakababa ng isip mo. Wala kang mararating yan. Paglaki mo, ano? Wala kang mararating yan. Naku, you are cursing your children. Instead, imbis na sabihin niyo yun, bless them. Kontrahin nyo. Nakikita nyo na nga yung bata, nahihirapan mag-isip. Sabi mo, anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Ikaw ay matalino. You have the mind of Christ. You are a child of God. Lalaki ka at ikaw ay magiging matagumpay, magiging doktor ka, magiging engineer ka, magiging lawyer ka, at higit sa lahat, yung pinakamataas na propesyon, makukuha mo ang pagpapastor. Yes, bless your children. You can lay hands on your children and bless them at sila'y ibibless mo ng Panginoon.
See? So there is power in our words. So sa creation, kasi kapag, okay, kasi sa power of creation, magkakombine po ang Holy Spirit at saka ang Word of God. No? Nakita na, nalikha. Ganun din, kung gusto nyo malikha ang inyong mundo na maging maganda, release the blessing of God's promises because you have the Holy Spirit dwelling in you. Kasi ikaw ay born again, Christian ka, there will be a manifestation of God's blessing once you release the power of God's word or the promises of God. Okay, so number 2, ay ang partnership ng Holy Spirit, Word of God, inspiration of the Holy Spirit. Ano? Sa 2 Timothy 3:16, all scriptures is God-breathed. Hiningahan daw ng Diyos ang lahat ng banal na kasulatan. Ano? Meaning, the Word of God is inspired. Merong hininga ng Diyos. It is alive. Ano? It is alive. So, tingnan nyo, binanggit yung scripture, all scripture. Then, binanggit yung God-breathed. Alam niyo yung God-breathed? It's the Holy Spirit, the Spirit of God that brings life or that gives life. Lahat ng hiningahan ng Diyos na bubuhay. Look at Adam, nung hininga sa buhay ng ilong, sa butas ng ilong, nabuhay si Adam. naging living being. So, tandaan nyo, ang Bible ay buhay na aklat, buhay na salita. At the Bible is indwelt with the presence of the Holy Spirit. Yes, huwag niyo itatapon-tapon yan. Ano? Hindi yan libro ng tao lang, hindi yan ordinaryong book. Ang Bible is a sacred book. Dapat irespeto natin, igalang natin, basahin, pag-aralan, pagbulay-bulayan. No? At kung gaano nire-respeto mo ang salita ng Diyos at kinauuhawan ang salita ng Diyos, doon naman i-reveal ng Holy Spirit ko anong nilalaman ng salita ng Diyos. Okay, number 3, in evangelizing the world. Sandali po. Sinarang ko yung pinto, lalabas yung lamig. In evangelizing the world, sinabi ng Panginoon sa Acts chapter 1 verse 8 at gayon din Luke 24 verse 49 na sabi ng Panginoon, ipangaral niyo ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng nilalang. Pero kailangan kayo muna ay masangkapan ng kapangyarihan, mabihisa ng power ng Holy Spirit. At doon na nga, yung unang buhos ng Holy Spirit, Day of Pentecost, 33 AD, doon po na-establish ang church, doon bumuhos ang Holy Spirit at nagpasimula ang Holy Spirit na manahan permanently sa katawan ng mga mananampalataya. And the believers are now being empowered by the presence of the Holy Spirit. Kaya yung mga hindi naniniwala ng mga church denomination that we have the Holy Spirit dwelling in us, ay malaki ang disadvantage, malaki ang mawawala sa inyo. Kasi kung anong paniniwala niyo, doon sasakay ang Diyos. Ay tanggapin ang pananahan ng Holy Spirit, hindi niyo mararanasan niya. At yung wine-welcome ang Holy Spirit sa pananahan sa atin, nananahan sa ating spirit, soul, and body, wine-welcome natin, praise the Holy Spirit, we will experience the manifestation and power of the Holy Spirit. Okay, available lang ang manifestation, revelation, power of the Holy Spirit sa mga naniniwala sa Kanya. Yung ayaw maniwala, walang mararanasan. Ano? Okay. So, kailangan na-expound ko na po yan noong last week, ang partnership ng Holy Spirit, the Word of God, in evangelizing the world, yung hindi puntahan nyo na lang yung part 1 natin last week. So, number 4, in the new birth or regeneration. Paano ang isang mananampalataya ay ipinapanganak na maguli? Paano ang isang tao na makasalanan ipinapanganak sa kaharian ng Diyos? Ipinapanganak ang tao sa kaharian ng Diyos, una, kapag narinig niya ang ebanghelyo ng kaligtasan, the gospel of salvation, the gospel of Christ. Ano yung gospel?
The gospel is the word of God. The gospel is, pwede nyo maipangaral sa ilang seconds lang, ang Diyos ay nagpapatawad, nagliligtas, nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo na siya nagbayad sa ating mga kasalanan. Siya'y namatay para bayaran ng ating mga kasalanan. Siya'y nabuhay na maguli upang ikaw at ako na sumampalataya sa Kanya ay mabuhay din magpakailan-kailanman kasama ng ating Panginoon. Okay. So, makikita natin mga minamahal na ang may dahilan kung bakit tayo pinanganak sa kaharian ng Diyos because of the Word of God, the Gospel, and the Holy Spirit. Okay, ipapakita ko po sa inyo. Sabi ni Jesus, John chapter 3, verse 5, Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless someone is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." Maliban daw ang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano yung tubig at ano yung Espiritu? Yung Espiritu, madali po maintindihan, yon ang Holy Spirit. Na isa sa mga agent na ginamit ng Diyos para tayo ipanganak sa Kingdom of God. Number 2, ano yung water? Water is the Word of God. Okay. Meron bang talata na sumusuportan ang tubig ay salita ng Diyos? Yes. Kasi sabi ng ibang church, na ibang theologians, yung the water dito, water baptism. Hindi nakaka-born again ng water baptism. In fact, ang qualification is ang tao na ibabaptize sa tubig by immersion, kailangan siya ay mananampalataya na. Kailangan siya na-born again na. Hindi yung maboborn again pa lang. Hindi pwedeng ma-qualify sa water baptism ang hindi pa nananampalataya. Kapag ikay nananampalataya, maboborn again ka. Bakit ka nananampalataya? Because you heard the Word of God. You heard the Gospel. And through that Word of God, that Word is the seed of God. Yun ang binhi ng Diyos upang ikaw ay ipanganak sa kaharian ng Diyos. Through the Word of God. So, itong water, hindi ito water baptism. Wala kayong mabasa sa Bible na ang water tinutukoy dito sa John chapter 3 verse 5 is water baptism. Itong water tinutukoy dito is the water of the Word of God. The water is the Word of God. Ephesians chapter 5 verse 26 na anong sinabi doon? Hindi ko na isulat yung verse. Pakita ko po sa inyo. Ephesians chapter 5 verse 26 na sabi, so that He might sanctify her, sino yung her? The church, para pakabanalin ang church. Para pabanalin ang church, having cleansed her by the washing of water with the Word of God. Sa ibang translation, by the washing of water by the Word of God or through the Word of God. Bakit? Sapagkat yung water na tinutukoy dito is the Word of God. Okay? Na nagpapabanal, naglilinis. Yan ang ginagawa ng salita ng Diyos. Naglilinis, nagpapabanal. Sabi ni Jesus sa John chapter 15, verse 3, sabi, you are already clean because the word which I have spoken to you, sabi niya sa kanyang mga alagad, kayo ay nilinis na, malilinis na sa pamagitan ng aking salita. Ibig sabihin, nilinis ko na kayo, pinabanal ko na kayo through my word. Na sinalita ko sa inyo. Ngayon, ang sabi ni Jesus sa kanyang prayer sa Ama, John 17 verse 17, Father, sanctify them by your truth. Your word is truth. Patabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Nagpapabanal, meaning nagpapabanal, naglilinis ng buhay ng mananampalataya. Yun ang trabaho ng Word of God. At hindi lang yun. The Word of God is, hindi lang ito nire-represent ng tubig, kundi the Word of God itself is the seed of God. Tingnan nyo ang sinabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23. Sabi dito, for you have been born again, na kayo ipinanganak na maguli sa kaharian ng Diyos,
not of seed which is perishable, but imperishable, that is through the living and enduring Word of God. Ano raw ang naging dahilan kaya tayo na born again? Sa pamagitan ng binhi na hindi nasisira. Meaning, hindi ito kagaya ng earthly seed na nasisira, nabubulok. This is spiritual seed, and this seed is the seed of God, na kapag pumasok sa puso ng tao at tinanggap niya sa puso, maboborn again ang mananampalataya. So sa pamagitan ng Word of God, the seed of God, ipinanganak tayo sa kaharian ng Diyos. And we have now received the divine nature of God. So ano ang first agent na ginamit ng Diyos para tayo maborn again? At sinabi ng salita ng Panginoon sa John chapter 3 verse 5, truly, I say to you, unless someone is born of water, the Word of God, and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. You must be born again. At yung sinabi ni Jesus kay Nicodemus na, you, hindi yan tumutukoy kay Nicodemus lang. Sa wikang Greek, yung you ay lahat ng tao. You, not only you, kundi lahat ng tao. No? Lahat ng tao. You, all. Kailangan maborn again. Dahil ito lang ang paraan para ang tao ay makarating sa langit. Para ang tao ay huwag pumunta sa impyerno. Kailangan ang lahat ng tao maborn again. Kahit napakabait pa niya. Kahit siya pa ang mabait na tao sa buong mundo, still he will go to hell. Bakit? Because all of us, lahat tayo, nakatanggap ng fallen nature ni Adam, ating unang magulang. We have his sinful nature. And that sinful nature is the nature of the devil na naipasa kay Adam. Na naipasa naman ni Adam and Eve sa lahat ng generation na pinanganak. At lahat tayo galing kay Adam. That's why we have the sinful blood of Adam. Meron tayong DNA ni Adam at yung DNA ng makasalanan. And all of us will go to hell. Isa lang ang remedy, isa lang ang cure na ginawa ng Diyos. To be born from above. At maboborn agad ng tao kung siya ay lalapit sa sampalata kay Jesus at tatanggapin niya at sasampalatayan niya ang sinasabi ng Ebanghelyo ng Kaligtasan that Jesus Christ paid the price of our sins. He died on the cross. He was resurrected and ascended to heaven. And if we will believe in the Lord Jesus Christ and receive Him to become our Lord God and Savior, we will be born from above, born into the kingdom of God. Kaya nga, ang paraan hindi religion. Ang paraan kailangan maborn again. At ang agent, ang dalawang agent, magka-partner sa ministry nito na ang tao ay i-born, ipanganak sa karin ng Diyos, ang magka-partner ay ang Holy Spirit at ang Word of God. Ano sabi? Except a man, sabi dito, unless someone is born of water, Word of God, and Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya kung ikaw may religion, ikaw ay Buddhist, ikaw ay may religion, ikaw ay Hindu, ikaw ay Muslim, ikaw ay anumang religion, still, all the religions of the world cannot save us. Bakit? Wala diyan ang kapanganakan sa kaharian ng Diyos. Na kay Jesus lang ang kapanganakan sa kaharian ng Diyos. At ang nagre-reveal para makilala si Jesus is the gospel of Christ, the gospel of salvation. Kaya sabi sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, the gospel of God, for it is the power of God unto salvation to those who will believe, first to the Jews and then to the Gentiles. So hanggang dito na lang mga minamahal, ano? At natalakay lang natin itong the new birth and regeneration. Kaya religion is not the answer. Muhammad, Islam is not the answer. Buddhism, Buddha is not the answer. Confucius is not the answer. The founder of those religions, thousands of religions sa buong mundo cannot save us. You know?
lahat, mas nauna pa yun sa Christianity, cannot save us. Kaya sabi nga ni Jesus, lahat na nauna sa akin, mga magnanakaw. Tingnan yung may mga religion na ayaw na maghanap ng katotohanan. Kasi akala nila sa katotohanan sila. Napagnakawan sila ng katotohanan. At ang religions of the world, ang author niyan, walang iba kundi si Satanas. Tingnan nyo, imagine nyo kung wala religious, Christianity lang, mas marami maliligtas. Bakit yung iba ay lumapit sa Panginoong Hesus? Siya sabi na, may religion na ako. May church na kami. May ganito na kami. Ang tanong, yan ba church kinabibilangan mo? Hindi kulto. Yan ba church kinabibilangan mo? Nagtuturo ng totoong gospel. No? Yan ba church kinabibilangan mo? Tinataas si Jesus o yung founder? Okay, hanggang dito na mga minamahal. And sa ulitin ulit, sa next week, Tuesday. God bless everyone. Heavenly Father, maraming salamat sa ipagbiyaya, sa pagpapala sa bawat sa amin. Pagpalain mo na ma-share namin ang gospel na ito, ang Bible study na ito, ang good news na ito sa lahat ng mga minamahal, sa lahat mga kaibigan namin, Panginoon. And use your people, Lord. Hindi lang mga evangelist, kundi lahat kami gamitin mo to share the gospel sa ikaliligtas po nila. Sapagat ayaw namin na meron sino man mga tao pupunta sa impyerno. At ayon sa iyong kapahigan, Panginoon, only 2.5% ng population ng buong mundo, past, present, future, ang pupunta sa langit, ang maliligtas. Kaya, Panginoon, bigyan mo kami ng tapang, lakas sa loob, kapangyarihang patuloy to preach, to share the word of God to those who are still lost, Panginoon. Maraming po salamat. Pagpalain mo bawal isa. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen and amen. Pagpalain po tayo, Panginoon. God bless you all.